Hindi. Bye! Yun, what's up mga kasisid, isang magandang araw at long time no see po dahil sa patuloy yung paglakas ng amihan ay hindi tayo nakakapagdagat, pero ngayon ay magdadagat tayo syempre at inaantay ko lang si Joy Adventures at Native Channel dahil parating sila galing Puerto. Ako ngayon ay dito sa Rojas at 1 hour and a half or 2 oras minsan yung biyahe papunta dito sa amin, kaya dadaan lang sila dito at ako naman ay aantayin ko lang sila. Yun, abang-abang mo mamaya dahil parating sila mamaya. At yan yung setup. Nakihiram ako ng scooter. Nakihiram ako ng scooter mga kasisid dahil wala pa tayong service. Ay yun, hiniram ko lang at nilagyan ko ng lalagyanan ng pana para biyahe natin dahil yung biyahe ay malayo-layo pa. Yun, stay tuned mga kasisid at kita-kits mamaya kay Joy Adventures at Native Channel. Happy reunion. Okay bro. Yun, at may nagbabanyang ulan. Pagkatapos ng 1 oras na biyahe galing sa bahay ay nakarating kami sa kanto papunta ng Santa Teresita, Dumaran mga kasisid. Yung daanan dito ay may parting rough road pa rin o hindi pa tapos sa isemento, kaya hindi ganun kadali yung pagbiyahe, napakalayo at lubak-lubak yung daanan. At after 1 hour ulit galing sa kanto ay nakarating na rin kami sa pantalan ng Ligit o Santa Teresita mga kasisid. Anong masasabi mo, Native, sa biyahe natin? Napakalapit. Lapit. Yun o, ready na si Native o. Yun o. At dahil dumilim na mga kasisid ay kami ay nagutom na. Ayan. Night score fishing yan, kaya madilim. Oh. Uy, formal ngayon. Maganda ng net. Kasi full moon no, hindi na kailangan ng flashlight. Yun. Sakto-sakto. Kasi hindi na After naming kumain ay dumiretso na kaagad kami sa pantalan para antayin yung sundo namin papunta ng bayan ng Dumaran mga kasisid. Nasa isla yung bayan nila. Galing pantalan ng Santa Teresita o mainland ay babiyahe ng 30 to 45 minutes bago makarating dito sa isla. Gabi na kami nakarating kaya ito, full moon pa. Yun, good morning mga kasisid at dito na tayo preparing for spear fishing mga kasisid. Ayan, dito kami ngayon sa bahay nila Joseph at yun, ready na yung mga kasama. Yan, katawan pa lang. kasama pala ka. Native Channel. Hello, good morning mga kasisid. Yan si Bro Joseph at ito yung kuya niya, yung mga kasama namin for today's diving. Yeah. Try natin. Let's go. Abog.
Unang spot mga kasisid ay hindi ganun kalinaw yung tubig o talagang malabo. Kaya yung tangigi ay hindi ko kaagad napansin. Kaya hinabol ko na nga hinabol at halos hindi ko na makita yung isda. Pero kinalabitan ko. At buti na lang ay tinamaan mga kasisid. Kaya unang isda ay tangigi kaagad. Ang spot sana kaso lang hindi ganun kaganda yung visibility. Bro, where's catch? At nung ihahatid ko na yung King Mac sa bangka ay nakita ko ito si Kuya Abon. Ihahatid din yung kanyang coral trout at canoping o species ng snapper. Yan, nakadalawa siya. At si Joy Adventures ay wala pang nahuli at si Native kaya lumipat kami ng spot dahil hindi ganong makita. Talagang malabo. At sumunod na dive sa bagong spot ay coral trout yung nakita ko. Good size na. Kaya hindi ko na pinalagpas. Itinutok ko kaagad yung aking pana at dahan-dahang lumapit. At pagkalabit ko mga kasisid ay tinamaan pero nakawala din. Sayang na sayang. Nasugatan natin yung isda pero hindi natin nahuli. Pero mabubuhay pa yun mga kasisid. Huwag kayo mag-alala. Dahil sa may bandang taas lang yung tama. Sayang. Sumunod na sisid, mga kasisid ay nagtry akong mag-ambush o yung pag-antay sa ilalim kung anong isda yung lalapit. Pero sa pagkakataong ito ay maliliit yung lumalapit, yung mga dalagang bukid. At wala gaanong malalaki. Pero sa di kalayuan ay merong mga surgeonfish na kawan na good size na. Kaya nagantay pa ako ng ilang segundo para antayin lumapit o ma-meet yung distance para kalabitan mga kasisid. Kaya ito yung nangyari. At meron akong marble grouper o gluba na nadaanan. Hindi ko napansin dahil hindi pa siya ganun kalaki pero good size na. At agad-agad kong tinira pero hindi tinamaan. At wala na kaming naidagdag na isda mga kasisig. Si Joy Adventures ay merong nakitang kawan ng Big Eye Tribali, kaso lang ay hindi niya rin binawasan dahil kawan na, sayang daw kung mabubulabog. Kaya kami umuwi na. Ito, yung tangigi kong nahuli ay sinintensyahan na ni Kuya Abon. Ayun mga kasisi. Oops, mga dito lang. Yan. Alam na kung ano mangyayari, di ba? Kuya Abon, yan yung ating sentensyador sa ating tangiging nahuli. Ito, hatiin na.
pabango sa ating mga mall, pumunta lang kayo dito sa Dumaran. Libre lang. Kay Kuya Abon. Eko po. Sisid. Pagkat siya ang nakatira, ikaw ang hihiwa. Sige. Sige. Panuorin yung sarili nyo. Huwag ka mong bawi dyan. Ayun, let's go mga kasisid. You know, Isang gadang. isang magandang gabi. At yan, sinigang na tangigi. At inihaw syempre. Uy, sinigang, paksiw. At sutokil tayo. Sinigang, paksiw. Sinigang, Yun. Sinitip, talagang gutom na yan. Nakatulog yan eh. Yes, mga kasisid, kain tayo. At ito, walang kain maghapon. As usual. At ngayon ako bibira. Damihan na yung vlog. Kanina, isang bisis ko lang. Oh, Watch me. Watch me, web. Bro, ada. Saan tayo? Hmm. Yun, good morning mga kasisid. Itong huling araw namin ng pamamana dito sa Dumaran. Yan, let's kape. Kasi yung ano, ayan yung dalawa. Joy Adventures at Native. Let's go! Ayun mga kasisi, dito na kami at ihing-ihi na. Pawas mo na, pawas. Yak! Joy Adventure! Babago ng speed ah. Buo pa rin yung tropa, kami pa rin 5. Ano, babago din. Pero nasa kanal di ba? Nasilaw? Tanggal. Ay, area lang bro. Cut na natin. At nung nakarating kami sa spot ay agad-agad na rin akong bumaba. Pero si Native Channel ay nauna na sa akin at tinanggal ko yung tali na nakasabit. Pagtingin ko ay yun, si Native Channel nag-aambush sa ilalim ko. At syempre, bago pa magkalimutan ay agad-agad ko nang ikinasa yung aking pana para pag merong nagpakita kaagad ay agad-agad nating matitira. At dito sa may malaking bato na to, sa pangantuhan ay nag-abang ako kung anong isda yung magpapakita din. Talagang ambush din yung effective na way of spearfishing dahil mag-aantay ka lang, napaka-relax lang yun ng katawan mo at makakatipid ka sa hangin. Pero sa pagkakataong ito ay wala tayong nakalabitan mga kasisi. Maliliit masyado yung mga isda na nandun. At next dive,
coral trout yung nakita ko. Hindi halos sa gumagalaw at nakatingin sa akin. Pero nung pagkalabit ko ay nakailag. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang lapit na, hindi ko tinamaan. Talagang ganun talaga mga kasisid. Minsan na akala natin ay tatamaan na, pero hindi pa pala kahit na gaanon kalapit. At eto, sumunod na dive, meron ako nakitang surahan o pumasok sa may unahan, yung sa may buhangin banda. Kaya inantay ko kung ito ba ay lalabas. Dahil kapag pumasok ito sa bato ay minsan lumalabas, pero minsan ay hindi rin. Ngunit ayaw lumabas hanggang sa naubusan na tayo ng hangin mga kasisid, kaya hindi na natin pinilit. At kinuha ko yung aking panglaban sa silipan. Ito, full spear o bira-bira lang sa mga namamana sa gabi. Ito ginagamit ko sa gabi, full spear mga kasisid. At syempre meron na tayong flashlight. Agad-agad na rin natin itong ginamit at tinignan yung suran na inantay ko kanina. Ayaw lumabas, kaya ito, sinilip ko na lang sa kanyang pinagtaguan. Pero wala siya dito mga kasisid. At yung nakita ko ay isang uri ng tanggit, yung kulay dilaw. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa iba. At yun na lang yung tinira ko mga kasisid ng aking full spear. At hindi tumagos, pero na stone shot at natanggal. Kaya hinila ko na lang yung kanyang buntot para makuha. Buti na lang na stone shot. Ayan. Good size na ito. Napakasarap nito ay prito. Paborito ko ito ay prito mga kasisid, yung ganitong klase ng danggit na kulay dilaw. At sumunod na sisid, meron ako nakitang Harlequin Sweet Lips o labian. Good size na ito. Pero yung hawak ko ay pole spear o hindi siya pana. Kaya tinesting ko kung tatamaan. At ang lapit na nito mga kasisid, pagkalabitaw ko ay yun, nabulabog lang yung isda. Sorry naman. At hirap talaga makatama yung pole spear ng ganito mga kasisid. Dahil hindi ganun kalakas yung kanyang goma. At sa akin naman ay sinubukan ko lang din naman. Hindi kaya. Nagpalalim ako ng konti mga kasisid at tinignan itong napakalaking bato na mayroong butas sa gitna o kuweba-kuweba. Dahan-dahan kong binaba at sinilip kung anong meron dito. Baka merong istang tumatago. At iyon, hindi ako nagkamali. Merong mamsa o GT, Giant Trevally na nandito kumukubli. At pagharap, kinalabitan ko mga kasisid ng nakaharap at nakawala. Sayang na sayang, malaking Trevally na ito. First fish ko sana ito kung nakuha, dahil wala pa akong nahuhuling isda sa spot naming na pinuntahan nung pangatlong araw namin o yung last day namin. Kaya lang ay nakawala. Wala tayong magagawa mga kasisid. Ayan, merong sugat. Kawawang kawawa yung GT na ito. Sa tingin ko ay hindi na rin yun na mabubuhay. Wala tayong magagawa mga kasisid. Ganun talaga, minsan talaga ay makakawala. Hindi sa lahat ng oras ay successful yung hunting ng spearfishing mga kasisid. Ganun siya kahirap.
Lumipat kami ng spot after ng ilang oras na aming pagdadive doon sa unang spot, pero dito ay hindi ganun kalinaw, pero hindi naman ganun kalabo, kita rin yung mga isda. At pagdating ko sa ilalim ay may agad-agad na lumapit coral trout, good size na coral trout, at pinahabol-habol ako mga kasisid, medyo mailap, pero pinilit natin dahil wala pa tayong huli, ay sinigurado na nating hulihin itong suno na to o lapu-lapu. After kong ma-secured yung lapu-lapu na to ay na-lowbat na yung aking camera mga kasisid. Meron pa sana akong nahuli, trevally o badlon. Malaking badlon na sana, kaso lang hindi na natin nakuha ng video mga kasisid. Kaya eto, pauwi kami ay dumaan kami sa may ilog, shortcut papunta ng bayan, o galing kami sa labas, doon kami dumaan sa may Bakawan. At ito yung aking nahuli, badlon, trevally sana, kaso lang hindi ko na nakuha ng video dahil nalobat na nga yung aking camera. At yung kay Joseph, yan yung dalawa. Isang tingin mo na dyan, isang tingin. Bye! Thank you mga ka-adventures at Native Channel!